Pigilan ninyo ako para malaman ko kung tama bang nandito na ako sa Maharlika League. Sambit pa nga ni Mendez at napaseryoso naman si Corona sa narinig niyang iyon. Kinben Book 6, Chapter 9. Ang mga salitang pinakawala ni Magbuo ang biglang nagpaseryoso sa mga manlalaro ng Cavite nang magpakita ito ng lakas sa ilalim ng basket. Maging ang mga malapit na players ng ibang team sa pwesto ni Magbuo ay napatingin din dito nang marinig iyon. Hindi man lang daw ito napaisip na bago lang ito sa liga at ang mga sinabi nito ay isang malaking paghamon sa mga players sa painted area. Iba na nga ang laro niya kung ikukumpara sa nakalaban ko noon sa Kalapan. Hindi ko na nakikitaan ng kabaang Magbuo na iyan. Nakita ko man iyon kanina sa simula ng laban, pero agad na nawala dahil sa pressure na binibigay ng kalaban. Seryosong winika naman ni Carlos Duran, ang sentro ng Batangas team. Hari ng rebound, si Sakuragi ka ba? Bulalas naman ng isang player ng Cagayan de Oro na katabi ni Kyrie. Makikitang semi-kalbo ito at kulay pula ang buhok. Ang isa ring malaking manlalarong kasama ng mga ito ay napangisi na lang din dahil sa isang manlalaro na nagngangalang Magbuo. Hindi biro ang sinabi ni Paul. Kung gagawin niya iyon ay kailangan niyang matalo ka sa rebounding. Sabi naman ni KA7 at ang katabi nitong si Paul Quintos ay marahang napangiti. Parang ang mga players daw ng Calapan City ay may mga layunin na alam naman daw nilang dadaan muna sila sa butas ng karayom. Willie, bakit mo pinagbigyan? Mahinang wika naman ni Mikey Corona kay De Ocampo. Hindi ko siya pinagbigyan. Malakas din ang isang ito. Sabi naman ni De Ocampo na nakitang si Magbuo ay naglalakad na papunta sa free throw area. Talaga? Susubukan ko nga. Seryosong sinabi ni Corona at sinabi niya sa kanyang team captain na bigyan siya ng screen kapag nasa kanila na uli ang possession. Pinakawalan na nga ni Marlon ang bonus free throw at pumasok iyon na nagbigay ng tuwa sa mga players na nasa bench. 20-15 ang naging score matapos iyon at pagkasambot nga ni Corona sa bola ay agad siyang napangiti sa paglitaw ni Mendez. Dito nga ay agad na umabante si Mikey at agad namang napaseryoso si Ricky nang bumangga siya sa isang nakaabang na kalaban. Gumamit nga ng screen si Corona para matakasan ng makulit na depensa ni Mendez at sa pagdating nito sa side nila ay doon naman agad na umatras ito mula rito. Lumayo na nga agad si Cantos at sa paglapit naman ni Mendez sa ball handler ay agad itong kumaliwa at doon na nga lumitaw si De Ocampo para sa screen. Ginamit nga niya iyon upang madelay ang kanyang maliit na defender at sa paglampas niya sa kanyang kasamahan ay agad nga siyang hinarangan ni Markili na agresibo rin namang bumantay sa kanya. Nang huminto nga siya at umabante ay ginamitan din niya ito ng pasimpleng hawi na naging dahilan upang lampasan niya ito. Si Ricky nga ay napaseryoso dahil mukhang nga atakihin ito ang kanyang kuya Marlon sa depensa. Tatakbo na nga sana siya kaso ang braso ni De Ocampo ay humarang sa kanya. Doon na nga rin makikita si Corona na hinawakan ng bola at tumalon palapit sa basket. Bago nga iyon ay tumingin muna siya kay Magbuo at agad niyang binigyan ito ng pagngisi para palapitin ito sa kanya. Nagtagumpay nga siya at dito na nga siya napangisi dahil dadakdakan nga niya ito. Si Marlon naman ay agad na sumabay rito sa ere at inabangan niya rin kung iiiwas nito ang bola habang narito. Kaso walang ganoong nangyari at dito na nga napakuyom ang mga manonood nang dumakdak si Corona sa harapan ng sentro ng kalaban. Sabay nga silang lumapag matapos iyon at si Corona ay inangasan pa ng tingin si Magbuo na napangiti na lang sa posterized dunk na iyon ng kalaban sa kanya. Pinilit pa rin ni Marlon na maging kalmado sa pagkakataong iyon. Palag, bulalas pa nga ni Corona na tinanguan pa ang sentro ng kalaban na agad na lang na lumayo at biglang ibinato ang bola papunta sa dulo.
Doon naman napasigaw si Coach De La Rosa dahil si Mendez ay nasa side na ng kalapan. Sumalisi nga agad ito at mukhang alam na ito ni Magbuo. Ako ang bahala kay Mendez. Bulalas naman agad ni Reyes na kumaripas na ng takbo. Kasunod na nga rin ito si Mover Flores at pagkasambot naman ni Ricky sa bola ay bigla namang sumulpot sa tabi niya si Reyes na nakangisi. May utang ka pa sa akin, Mendez. Bulalas nga nito at biniglaan siya ni Mendez ng hinto na naging dahilan upang lumangit-ngit ang kanyang sapato sa sahig. Isang mabilis sa pagbalik ang kanyang ginawa na sinamahan pa niya ng pagbukas ng kanyang mga bisig. Hinarangan nga niya si Mendez na bigla namang inilagay ang bola sa kanang palad at pinatalbog ito papunta sa kaliwang palad. Dito nga ay makikita ang back dribbling ni Ricky na sinabayan din ito ng pagbaba ng kanyang mga tuhod. Bumigla nga siya ng abante at agad namang humarang si Reyes sa direksyong daraanan niya. Huli pa rin kita. Sabi pa nga ni Reyes na napatingin sa dumating na si Flores. Akin na, Ricky. Bulalas nga nito at biglang gumalaw si Mendez na agad namang ikinadamba ni Reyes sa direksyong daraanan ni Flores. Ang mga manonood naman ay napaseryoso sa biglaang pag-abante ni Mendez at doon ay naiwanan nga nito si Reyes na napakagat niya sa kanyang fake pass. Sa paglingon naman ni Reyes para sana humabol ay napahinto na lang siya dahil na-delay siya dahil sa pagharang ni Flores sa kanya. Si Ricky naman ay napaseryoso dahil mula sa kanyang likuran ay nandito na si Corona na itinodo ang pagtakbo para makaabot. Si Ricky naman ay hindi na nagdalawang isip na tumalon at sa pagpalo ni Corona sa bolang papakawalan niya ay dito na rin napatayo ang mga players ng kalapan sa bench nang iiwas niya iyon mula rito. Isang bilisang paglipat sa bola ang ginawa ni Ricky Mendez at mula sa kanang palad niya ay mabilis niyang inilipat ito sa kaliwang kamay niya na ikinaseryoso ng lahat ng mga nakasaksi noon. Isang mid-air ball transfer iyon at bago pa man siya lumapag ay naibitaw pa nga niya ang bola pataas na ikinalunok na lang ni Brian Reyes dahil kitang-kita niya ang nangyaring iyon. Walang hiya, napanood ko na ang play na iyon sa NBA. Sambit naman ni Corona na napatingin na lang sa basket at doon na nga nila nakita ang pagpasok ng bola roon. Si Mendez naman ay napadiretso sa haligi ng basket na may makapal na foam at pagtayo niya ng ayos ay napakuyom na lang siya. Napatingin nga rin siya kay Corona at nilampasan niya ito na agad namang ikinangiti ng player ng Cavite na iyon. Malupit kang bata ka. Bulalas na lang ni Corona na agad na nirecognize ang ipinamalas ni Mendez. Pigilan ninyo ako para malaman ko kung tama bang nandito na ako sa Maharlika League. Sambit pa nga ni Mendez at napaseryoso naman si Corona sa narinig niyang iyon. Napalingon na nga lang si Corona roon. Nagulat siya sa narinig niya dahil kung sa ibang mahuhusay na players na nakakalaban niya ay halos iisa lang ang sinasabi sa kanya kapag siya ay nalulusutan. You can't guard me. Hindi mo ako kaya. Mahina pa ang depensa mo. Ito ang mga palagyang sinasabi sa kanya. Pero ang mga sinabi ni Mendez, parang nag-i-encourage iyon na pigilan niya ito. Napabalik na nga lang sa realidad si Corona nang kumustahin siya ni Reyes. Ang bilis niya at ang liksi ng galawan. Sabi nga ni Brian at si Mikey naman ay napatango. Ipasa mo na sa akin ang bola. Sabi nga ni Corona at dito na nga napaseryoso si De Ocampo nang mapunta na sa kanila ang possession. Si Corona nga ay agad na dinepensahan ni Mendez. Ang kanyang plano kay Magbuo ay agad na nalipat muli kay Mendez dahil sa sinabi nito sa kanya. Nang pagmasdan nga niya ito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang tuwa. Pakiramdam niya ay hinahamon siya nito nang hindi sinasabi. Dito na nga marahang umatras si Corona at sa paglampas niya kay Mendez ay nagulat na lang si Coach De La Rosa nang ang bola ay mawala sa possession ng kanyang player. Maging si JC Tenorio nga at Joe Mariano ay napatayo nang maka-steal si Mendez kay Corona. Nakuha nga ni Mendez ang possession at si Corona naman ay nagdilim ang paningin dahil sa bilis ng pangyayari. Bumalik nga siya at agad na tumakbo para pigilan ito. Gaya nga raw ng sinabi nito sa kanya kanina.
Itinodo nga niya ang pagtakbo at napangiti si Ricky ng marahan dahil nasa tabi na niya si Corona. Dito nga ay bumigla siya ng hinto at si Corona naman ay mabilis na sumabay sa kanya at ang focus ng mga mata nito ay sa paa ni Mendez at sa bola. Kasama niya ang experience niya sa kanyang gagawin at sa paglayo nga ni Mendez ay binigla niya ito ng galaw ng kanang kamay. Sinundot nito ang bola at nang iiwas ito ni Mendez sa kanya ay doon na nga niya ginamit ang kanyang nakaabang na kaliwang kamay. Natamaan pa rin niya. Bulalas nga ni Ricky sa isip at nangahabulin niya ang bola ay nakaramdam na lang siya ng mabigat sa kanyang kaliwang paa. Tinapakan ito ni Corona at makikita nga ang pagngisi nito at sa pagsagi nga rin ng bisig nito sa kanya ay doon na nga napaatras si Ricky at napaupo sa sahig ng court na ikinachir naman agad ng mga taga Cavite. Ikaw ang may gusto nito, bata. Sabi nga ni Corona na biglang hinabol ang bola at pagkahawak niya noon ay agad niya itong ibinato sa lumampas na si Reyes na binigla ng sidestep si Flores upang ito ay lampasan. Huwag ninyong sayangin ang possession. Bulalas pa nga ni Corona na mabilis na tumakbo papunta kay Mendez dahil baka may gawin daw itong kung ano. Pagkahinto naman ni Reyes ay bigla niyang ibinato ang bola kay De Ocampo na mabilis na hinarangan ni Magbuo. Tingnan natin kung mapipigilan mo ito. Wika nga sa sarili ni De Ocampo at sa pagpapatalbog niya sa bola ay bumigla siya ng abante papunta sa basket na mabilis namang sinabayan ni Magbuo. Kung hindi ka natatakot ma-foul, sige, pigilan mo ito. Bumigla nga ng talon palayo si De Ocampo at gamit ang kanang kamay ay isang hook shot ang kanyang pinakawalan sa harapan ni Magbuo na talagang hindi siya nilayuan. Binitawan nga niya ang bola at doon naman umalingaw-ngaw ang malakas na paghampas dito ni Carlo Ibanez. Isang block from behind ang pinanggulat niya sa mga taga Cavite at ang bola nga ay nakuha ni Mover Flores na binigla ng spin move crossover si Reyes na naiwanan agad nito nang walang kahirap-hirap. Kumaripas nga ng takbo si Ibanez at nang makita ito ni Flores ay napangiti ito dahil mukhang lumilipat na sa kanila ang momentum ng laro ngayong quarter. Si Corona naman ay napahabol kay Ibanez at iniwan na niya si Mendez na agad namang hinabol ni Cantos. Kaso, bumigla ng hinto si Flores sa may 3-point territory na ikinaseryoso ng mga taga Cavite at nang tatalo na ito ay siya namang paglitaw sa ere ni Reyes mula sa kanyang likuran. Napangiti nga si Mover at bumigla ng iwas sa pamamagitan ng pagkaliwa. Doon na nga rin siya tumalon at nagpakawala nga siya ng isang tres na humalit kaagad sa basket na ikinachir din ng malakas ng mga kasamahan nila sa bench. Ayos, bulalas pa nga ni Flores nang siya ay lumapag sa sahig. 22-20 nga ang naging score matapos iyon at si Coach De La Rosa nga ay napakuyom na lang nang hindi inaasahan. Napatingin nga siya sa kanyang mga players sa loob ng court at nang makita ito ni De Ocampo ay bigla itong napaseryoso. Parang binigyan sila ng nakakatakot na tingin ng kanilang coach. Bigla ngang naalala ni Willie ang meeting na nangyari bago magsimula ang Maharlika League. Sa pagpupulong na iyon ay napag-usapan na sa oras na hindi raw mag-champion ngayong season ng Ballers ay magkakaroon daw ng tanggalan sa team at kahit siya na ace player nila ay pwedeng mapasama rin. Matatanggal din ako sa trabaho bilang coach ng Cavite. Kaya ang season na ito ang pwedeng maging huli na nating pagsasama mga bata. Sabi nga sa kanila ni Coach De La Rosa. Ipasa ninyo sa akin ang bola. Bulalas nga ni Willie sa kanyang mga kasamahan nang mapunta sa kanilang possession at si JC Tenorio naman ay napaseryoso nang mapatingin dito. Pagkasambot nga ni De Ocampo sa bola ay binigla niya si Magbuo ng isang turnaround jump shot na agad na pumasok sa basket nang tumama ang bola sa board. Tila normal lang nga iyon sa mga taga-Kalapan dahil si De Ocampo naman talaga ang ace player ng Cavite. Ngayon nga ay nakay Mendez na ang bola at kasalukuyan nga siyang binabantayan ni Corona. Lumapit naman agad si Ibanez para magbigay ng screen at sa paglipat ni Cantos upang siya ay depensahan ay doon na nga niya ito nilampasan. Isang smooth crossover iyon at sa paglampas niya ay agad na siyang tumalon para sa isang jump shot sa perimeter. Akala nga ni Ricky ay libreng shot iyon kaso
Nang kumawala sa kamay niya ang bola ay pinalo ito ni De Ocampo na may lalim ang titig sa kanya matapos ang block na iyon. Nakuha naman ni Mover ang bola kaso hinarangan agad siya ni Reyes na mukhang hindi na siya papalusutin. Nang makita naman iyon ni Carlo ay agad siyang tumakbo para sa bola. Nang makita ito ni Flores ay agad niyang ibinato rito ang bola at pinakagat sa fake pa si Reyes na napangiti na lang dahil alam niyang fake lang iyon. Hindi na iyan uubra ngayon. Sabi nga niya at nabigla na lang si Flores nang nasa tabi na niya si Corona. Nabigla na lang dinakot ang bola at ipinasa agad sa lumampas na si Reyes. Isang steal nga ang naganap at nang hahabol na si Mover ay hinarangan naman siya ni Corona. Si Ricky naman ay mabilis na kumilos kaso bumangga siya sa katawan ni De Ocampo at napalayo siya dahil parang may impact iyon. Kasunod nga noon ay napahabol na nga si Ibanez kay Reyes na ang bilis na nakarating sa harapan ng basket. Ang bilis ng isang ito, sabi nga ni Ibanez, at wala na siyang nagawa kundi ang panoorin ang pag-layup ni Reyes na nagbigay ng malakas na cheer para sa Cavite. Matapos ang fast break points na iyon ni Reyes, ay agad din siyang bumalik sa side nila. Mukhang alam na rin ninyo kung ano ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nagpabaya. Sabi na nga lang ni De Ocampo sa kanyang mga kakampi na napakuyom na lang ng kamao dahil hindi raw nila iyon hahayaan. Masasayang daw ang kanilang mga pinaghirapan para makarating sa ligang ito. Isa pa, ilang taon na raw silang magkakasama. At kahit pa hindi maganda ang tingin sa kanila ng iba, pamilya na ang turingan nila kapag sila ay nasa loob at labas ng court. Wala akong future sa PBA. Baka dito ay mayroon. Sabi nga ni De Ocampo noon sa kanila nang sila ay magsama-sama para sa Cavite Ballers. 5 taon na ang nakakalipas. Sasamahan ka namin, sabi naman ni Mikey Corona. Mas gagalingan ko pa para hindi ako maging pabigat. Sabi naman ni Brian Reyes, sasamahan ka namin sa kampyonato sa Maharlika League. Ilang taon na rin ang lumipas at ni isang kampyonato sa Maharlika League ay wala pa ring nakukuha ang Cavite Ballers na pinangungunahan ni Willie De Ocampo. Hindi ako papayag na matalo tayo ng bagong team na ito. Sisiguruhin ko iyon. Sabi pa nga ni De Ocampo sa sarili at dito na nga sila naghanda sa depensa sa pagdating ng kalaban. Magaling kayo pero kami ang dapat manalo rito.